Ito po, sabi po ng COMELEC, dapat daw magkaroon ng pagbabago sa batas ng party list. Akala ko naman, yung napupuna ng COMELEC, ako po naniniwala ko na dapat baguhin yung batas ng party list. Bakit po? Mga bilyonaryo din nagiging congressman. Di ba? Ilan lang po yung totoong galing. Hindi po ako naniniwala na dapat tanggalin yung party list. Kasi, ako, bibigyan ko kayo na halimbawa. Halimbawa ako, magaling na tao. Hindi ko sinasabing magaling ako. Kasi, ano ako henyo ako Halimbawa po ako, magaling na tao. Wala akong pera. Hindi ko kayang maging congressman, di ba? Sa natural. Pero kaya ko po maging congressman sa pamamagitan ng party list. Kaya dapat hindi tanggalin ng party list. Ang dapat lang, yung totoo. Yung totoong nagre-represent. Halimbawa po, paano yung gagawin na ang mga congressman ng party list ay panay mga bilyonaryo pa rin? Samantalang nire-represent niya, dapat ang nire-represent niyo, halimbawa kung bilyonaryo kayo, bilyonaryo yung sektor na nire-represent niyo. Ako nagre-represent sa mga bilyonaryo. Ganun. Hindi diba? Ako Bicol. Pucha, lahat ba ng Bicolano bilyonaryo? Bakit bilyonaryo nagre-represent sa kanila? Yun yung point ko Yung nagiging dagdag pa to. Case, point in case yung kaso ng Tingog Party List. Congressman na si Romualdez, si Martin, naging congressman pa yung asawa. Di ba? Paano mangyayari yun? Nakatira lang sila sa isang district. Hindi nga sila pwedeng maging magkalaban. Kaya, congressman yung asawa, imposible naman na sa ibang district tumakbo yung asawa. Hindi. Dahil po sa Tingog Party List, congressman pa rin yung asawa. Kaya mag-asawa, congressman. Ngayon yata, kung di ako nagkakamali, anak naman. Anak naman. Ang congressman. Kung sa normal po, sa normal pong halalan by district, hindi po magiging congressman yung anak. Pero dahil mayroong, kaya nangyayari, may mga ano na po sila, established politician na sila, gusto pa nilang dagdagan. No, congressman na sila, gusto pa nilang dagdagan ng kamag-anak nila na maging congressman kasabay nila. Halimbawa, yung mga tulpo. Congressman na yung isa sa tulpo sa Quezon City, kung hindi ako nagkakamali, isa sa district ng Quezon City, congressman pa yung nanay, congressman pa yung kung sino, dahil sa Axis Party List. Yun yung sinasabi ko, nadadagdagan lang yung representasyon ng mga politiko. Sila na rin Dati na silang congressman, no? Dati ng congressman, ngayon nagdadagdag pa sila ng kapatid, dinadagdagan pa nila na asawa. Mali daw yung sinabi ko na pagtitripan, sabi ni Romano. Alam mo, Romano, ano ang tawag mo? Kanino kasalanan kung hindi na-resolve? Kasalanan ba ng Duterte Youth na hindi ni-resolve ng COMELEC? Hindi ni-resolve, di ba? Sino ba dapat nagpasya kung sila ay di-disqualify o hindi? COMELEC. So kung hindi sila dinisqualify ng COMELEC, may karapatan silang tumakbo. Ngayong nanalo, hindi mo ipoproklama. Anong tawag mo ron? Saan nakabata yun? Nakabata yun sa mga adik na kaisipan. Yung mga ganyang pagpapasya, mga adik lang po makakaisip niyan. Hindi mo pinigilan na tumakbo, hindi mo dinisqualify, nakatakbo.
Nung nakatakbo, nanalo, sasabihin mo, teka muna, i-hold muna natin yan. Bakit po? Nanalo ka pa rin, pero i-hold lang natin. Ano po ang dahilan bakit nyo i-hold? Kinakailangan lang natin i-hold. Trip lang. Ano po yan? Trip lang po yan. Baka may isang addict na nag-utos niyan, kaya pinagtripan. Manggalit. Huwag na kayong mamblema. Ganun talaga eh. Bakit nariyan si Auntie Claire? Ano papel niya? Manggalit. May na-aksidente sa NAIA. May na-aksidente. Kasalanan ni Duterte yan. Si Duterte may kasalanan. Nakakulong si Duterte. Magagalit tayo ngayon. Ginagalit lang tayo ni Auntie Claire. Wala naman talaga siyang katotoran. Ang tawag po namin yan, pinagtitripan lang tayo. Pag nagalit ka, tuwan-tuwa sila, galit na naman si Manong. Kanina tinalakay natin yung, kagabi yata natin tinalakay yun, yung tayo na po ang pinakamaraming kasino. Na tinignan ko rin po, hinahanap ko talaga yung kay Vic Soto. Baka naman na laro, sugal po talaga, no? Ang dami po, meron po sino ba yung mga nag-endorse? Si Alawi. Ang dami pong nag-endorse ng sugal na mga celebrity. Bakit po walang say dyan yung no? Bingo Plus ba yun kaya, no? Grabe, panay kayo sugal. Ito po, epekto ng sugal. Tignan nyo, lahat po ng addiction masama. Kasama po yung addiction sa sugal. Main Mendoza rin ba meron? Ito po. Mom arrested for injuring son in Wi-Fi password dispute in Muntinlupa. Okay. Interesado ko kasi Wi-Fi password lang. Inispin daw ng nanay ng kutsilyo yung anak eh. Yung binato ng kutsilyo. Bakit po? Binago ng anak yung Wi-Fi nila password kasi yung nanay sugarol. Online gaming. Alam niyo po, sabi ko nga lahat ng addiction masama. Addiction sa sugal, addiction sa yan po pinakamalala po. Isa po sa pinakamalalang bisyo, yan sugal. Talagang ubusin. Hindi ko naman sinasabing mabuti, no? Wala namang mabuti pag bisyo na. Pero ibig ko sabihin, kaya pong umubos ng niyan eh. Nang uubos po yan ng yaman. Kaya pong ubusin yung yaman mo. Palagay mo nang hindi ka addict, wala kang tinitira, sugal lang talaga. Pero mauubos po kayamanan nyo yan. May sasanlabay, lahat. No? Ganyan po yan. Nanonood naman tayo ng telenovela eh. Ayun nga yung scatter na yan. Hindi ko po alam kung ano yan eh. Pero madalas na pong ginagamit yan eh. Dapat kayo YouTube, kayo dapat kayo yung instead na yung mga kumukontra sa gobyerno, normal lang po yung kumukontra sa gobyerno. Nang salitaan. Buhat ng pinanganak ko, may oposisyon na eh. Hindi nyo po mapipigilan yan. Dapat hindi nyo pinipigilan yung kumukontra dahil kung nakikinig kayo sa kumukontra, titino ang gobyerno. Fiscalizer nga eh. Ilang beses na yung ilang beses na kayo nagpatawag ng mga vlogger na sa tingin nyo kinokontra gobyerno. Pero yung mga vlogger na nagpo-promote ng scatter o yung mga malalaking tao, tinanggal nyo. Biruin nyo ito. Nakulong yung nanay. Inispin ng yung anak eh. Ayaw ibigay sa kanya yung password, nagalit. Binago ng anak yung password dahil lulong na yung nanay sa kasusugal eh. Gusto nila na wag na makapagsugal yung nanay nila sa galit.
Imagine niyo inispin ka ng ano, tinamaan dito sa braso yung anak. Yan po, marami po tayong magiging tingin ko, eto na iniisip ko lang kasabay po siguro ng mga road rage. Walang pag-aaral eh. Pero ang daming road rage ngayon, di ba? Ang dali lang magsugal ngayon. Hindi kaya, may epekto yung mga road rage na yan. Baka natalo yan sa mga scatter. Kasi miski yung mga patawa ng mga TikTok, ito, pahing 5,000. Mag-i-scatter ako eh. Tapos, hindi ko alam kung paano yung scatter na tinatawag. Pero yun eh. Tumama ako. Nag-scatter ako. Ayan po. Sumasama na po. Narito na ang pinakaihintay na pagsasanib puwersa ng mga batikang political commentator mula sa balat ng social media galing sa masa. Para sa masa, kilalanin ang tambalang magpapainit ng inyong hapon sa mga usaping panglipunan. Hihimayin araw-araw mga isyong malagang malaman ng bawat Pilipino. Dito lang yan sa Brigada Agila. Brigada Agila. Samahan sina Brothers Travelers, VMR Channel, Badong Aratiles, Pambansang Loyal at Bistak Pilipinas.